Congressman. Ay, maganda Absent. yan. Totoo yan. Uy, nabalitaan Playing ko safe. yun Oo. na marami ang mag-a-absent. So, nothing. Naku, merong nabalitaan to si Ma'am Corina. Naku, usapin yung anti-political dynasty ang ating pag-uusapan dito sa interview na to ni Congressman Egay Erice. Pero bago ho natin babaran yan, interviewin ho muna natin ito si Jinky Luistro. At sesegue ho tayo dito sa mga punto de vista nitong si Ma'am Corina Sanchez kaugnay sa mangyayaring botohan sa impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives bukas. Pero bago walat nang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumal sa ating community, yung joint boto nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, umpisa ho natin ang ating talakayan dito kay Ma'am Corina. Oy, Bakulaw, makinig ka ha. Bago ho natin interviewin itong si Bakulaw, parealize ho muna natin sa kanya kung gaano kalaki ang problema nila ngayong mga panahon na to dyan sa impeachment na yan, itong si VP Sara. Ito si Ma'am Corina. Ito ang kanilang basa dito sa mangyayaring botohan para sa impeachment ni VP Sara bukas. Gabe. So, I wonder kung fun pa rin sa Monday. Nako. Fun pa rin kaya sa Monday? Magkakaalaman na. Nako, fun pa rin ba? Tanungin natin to si Bakulaw. Bakulaw, fun pa rin ba sa Monday? Parang ramdam ko na yung pagkabagabag kasi kaliwat kanan naman yung interview nitong si Bakulaw eh. Matakin nyo, linggo na linggo, Sabado na Sabado, weekend na weekend. Pambihira, hindi ho tumitigil itong si Bakulaw. Sa bagay, trabaho niya nga naman pala yung dyan sa Injustice Committee. Dyan nila ilinatag yung mga kasiraan dito kay VP Sara. Yung mga walang kapararakang aligasyon dito kay VP Sara. Kaya dapat talagang mangampanya siya para merong makuhang boto yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Oh. Oh. What is your fearless forecast? Yan. Gusto ko yan. Fearless forecast. Kailangan ko ba sabihin? naman. Bakit? Ikaw muna. Ito naman si Ate Pinky. Sabihin mo na. Yakap eh. Sabihin mo na. Sino ba yan? Ano ba yung fearless forecast mo yan? Ha? Sabihin, ano yan? Ako rin. Kokopyahin na lang kita. Ayoko rin. Baka Ako. ma-ambush ako. Ako, ma-ambush daw siya. Ako, fearless forecast ko. Ang fearless forecast ko bukas, wala na. Tigok na. Dedo na yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Palikpakan. Ha? Bukas, ika nga, tapos na. Presidente na ho si VP Sara sa 2028. Okay? Si Willard na lang. Fearless forecast ko, maraming Willard. magkakasakit sa Monday. Nako, maraming magkakasakit sa Monday. Yan o kasi mga news anchor na yan. Meron ng mga insider yan. Diba? Meron ho silang nalalaman na hindi natin kailanman malalaman dito sa PH Update. Kaya ang ating pinakamabisang pantapat dyan, makikipag-marites na lang tayo sa kanila. Makikinig na lang tayo kung ano yung mga nalalaman nila, di ba? Alam na magbida-bida ako dito, sabihin kong, ako, meron akong nalalaman. Ganito yung mangyayari dyan. Kaya hindi, na ho yung kalokohan na yun. Pagka sinabi kong, ito yung mangyayari dyan kasi ganito yan, ganyan yan. Bida-bida ka na noon. Congressman. Ay, maganda Absent. yan. Totoo yan. Uy, nabalitaan Playing ko safe. yun Oo. na marami ang mag-a-absent. So, nothing. Naku, merong nabalitaan to si Ma'am Corina. Marami daw hong mag-a-absent. Paano ba yan, Representative Luistro? Anong gagawin nyo pagka yung 55 yung mga pumirma doon sa report ng Injustice Committee, sila lamang ang magkikita-kita dyan sa plenaryo bukas. Di ba? Ano kaya ang gagawin nitong si Bakulaw? Excited na ho tayo. Tindihan ha? Yeah. Just not appear. It's the safest thing. Baka hindi matuloy yung botohan dahil walang quorum. Ha? Di ba? Pag marami nag-absent. Oo nga, Walang quorum. Tingin mo that's a possibility sa Monday? It's a Kasi minsan, possibility. Pag walang quorum, open-close. Bang nag-gavel to Ano ba ang kailangan sa quorum? Majority. So Simple half plus majority. one. Yes. So 3 ilan ba sila? 318. Divided So by kailangan 2, mga... 150 plus, more than 160. Ganyan. No? So ngayon, sinasabi nilang, may 215 votes sila. Dapat magpakita. Dapat nandun sila, magpakita oo. sila. May pa-conclave na nga yung NUP eh. Kapakonclave. Secret ballot. Secret balloting. Oo nga, sino kayang nanalo doon? Dalawa daw yung ano.
parties na nagkaroon ng secret balloting. Para daw walang pressure. Okay. Hindi harap-harapan yung yes ka o no. So, nag-secret So, balloting anong daw lumabas sila. na ano? Majority. Itim na usok. Naku, yari. Itim na usok? Itim na Itim na usok. usok sa Walang puti. nalalong sa tupa. Naloko na, yan ang aba sinasabi natin. Pagka kasi sa Vatican, di ba, pagka namatay yung Papa, ngayon pagka may papalit na, pagka sila dyan, nag-usap-usap, mayat maya, lumalabas doon sa tambutso sa taas, kulay itim, wala pang napipili. Dito ho, meron din ho ata ganun mangyayari sa House of Representatives bukas. Abangan ho natin kung anong kulay ng usok ang lalabas, kulay puti o kulay itim. Diba? Baka amoy yung hintay natin dyan, kung mangangamoy pera o mangangamoy basura o mangangamoy maleta. Doon ka galing, di ba? Ikaw talaga. So, wait, kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari next day? Next day. Wait next for the day. next. Next day. Nako. Pero siguro malabo yun. Sana naman Malabo magkaroon. naman siguro yung walang quorum sa Monday. Kasi kung sinasabi nilang Hindi, kung ikaw naman tatanungin ko, Ma'am Pinky, sangayon ka ba na ma-impeach si VP Sara? Yan yung maganda tanong eh. Alam ko, irrelevant yung tanong na yan dahil ika nga wala namang magiging bigat yan sa pagbobotohan sa bukas. Gusto ko marinig yung mga punto de vista ng mga taga-mainstream media kung ano ba sa tingin nila? Sang-ayon ba sila dyan sa ginawang panggigiba kay VP Sara? Sang-ayon ba sila na walang Sara Duterte sa 2028? Diba? Ano sa tingin? Kasi yun eh. Kahit na yung iba dyan galit kay VP Sara, yung ibang mga pinklawan at dilawan yun na nyo sa angkor, yung iba dyan gusto nila talaga na magkaroon ng totoong showdown sa 2028. Hindi yung sila na maglulukuhan. Ito si John Vic Remulla, Risa Hontiveros, Leni Robredo, sila na lang. Walang totoong option na sambay ng Pilipino kung sinong gusto nilang paupuin sa Malacanang sa 2028. Hindi naman umaari yun. 215, more than the required quorum. Yeah. 215 will say yes daw. Oh. Well, okay. But I think if somebody intends to be absent, they should be held accountable. Because, Bakit ka nga naman mag-a-absent? alam mo, yung mga duwag lang ang gumagawa nun. Really? Yeah. Diba? I Hindi, mean, even pero itong si Congressman Egay Irisi, matapang to. Ito, mama na to. Pakita ko lang kay Ma'am, Ito. Ma'am Corina, yan si Congressman Egay, hindi papasok yan. Pero hindi duwag yan. Ayaw niya lang makiisa doon sa kabalbalang ginawa nila dyan sa Injustice Committee. Yung ginawa nilang mobilisa sa mga ahensya ng pamahalaan para pagtulong-tulungan ng pangalawang pangulo. Ayaw niya sumangkot doon. Kaya yung hindi pagdalo, hindi ibig sabihin na duwag ka na. Okay, Ma'am Corina? even if you're absent, okay, pero kailangan meron kang dahilan. So, bantayan Yun mo. nga, yun mga dahilan nitong si Congressman Egay Irisi, ayaw niyang makaisa sa katarantaduhan ng administrasyon na to na kung saan talagang minubilisa nila lahat ng ahensya ng pamahalaan, NBI, COA, AMLA, ano pa ba, DOJ, lahat ng kabalbalan ginawa nila para lamang masiraan itong si VP Sara. Ayaw makiisa ng mamanayan doon sa ginawa nila dyan sa Injustice Committee nitong si Baculaw. Yun lang Kung natin naman. kung sino ang mag-a-absent sa Lunes. So it shall be an interesting Monday indeed. Two more tulogs and then Monday na lang. Two more two. Ito naman si ate, yun na nga lang sasabihin, magpapakyut ka ba? Bahala ka nga dyan. Ayoko yung mga ganyan. Ayoko yung mga wala namang bitaw, dinadaan sa pakyut eh. Yung buti pa to si Ma'am Pinky, gusto ko to. Ay, hindi yan. Si Ma'am Corina, medyo maanghang to eh. Medyo maanghang bumanat. Yan tayo. Interviewin ko na ho ito si Baculaw. Ako nang i-interview dito kay Baculaw. Ito, pakinggan ho natin to. Nako, ito na. First 100 maleta question para dito kay Jinky Luistro. Daw sa Secretary General SARS already distributed the article of impeachment against Vice President Sara Duterte to lawmakers. The plenary is set to vote on this on May 11. What will happen on Monday? Ayan. Gusto natin marinig sasabihin ni Baculaw dyan. Game. The reason why it is historic, Oh. unprecedented, first time, Well, no? kunyari ako talaga nag-i-interview dito kay Baculaw. Kunwari game. It's because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case,
which pertains Mm. to the first impeachment complaint Okay. filed back in the 19th Congress. Oh. In other words, you're Oh. correct. First time mangyayari ito na there will be interpellation on the articles of impeachment, Yan. and the same was preceded by giving Mm. sufficient period of time to the House members to read and study first the articles of impeachment along with the evidence, no? Yo. Ito na yung susunod na tanong dito kay Bakulaw. Ito. How are you preparing for sponsorship and interpolation? Naku, yan ang abangan ho natin. Kasi kasi yung ibang mga congressman dyan, kahit na meron ng nararamdaman na parang gusto nilang bumoto in favor sa impeachment ni VP Sara. Pero pagka nagkaroon na ng tanungan, di ba, lalo na yung conscience vote ang gagamitin nila. Pagka tumayo dyan si Congressman Marcoleta at inisa-isa niya yung mga kabuktatan na nangyayari dyan sa dyan sa hearing na yan, ito na ho talaga maghahalo ang balas sa tinalupan. Kaya talagang kaabang-abang ho yan, mga kababayan. Basically, the sponsorship is anchored on the committee report. So I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Basically, yung kanya mga opening statement, kung ilan yung nangyaring hearing sa nakalipas na 2 buwan, mula nung ilinatag nila ito si Madriaga, okay? Lahat ng mga opening salbo niya, pagsasama-samahin niya lang yun at babasahin niya. Diba? Tama ba ako, Bakulaw? Uy, Bakulaw, tama ba ako? Hindi ako. That would include the determination of form, substance, ground, Yeah. and ultimately probable cause. Iyan, para ba The evidence that was presented by the complainant, and of course Yeah. the fact Yeah. that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote, because Hindi ibig sabihin unrebutted, totoo na kagad paano ka re-rebut? Anak ng toko teritoryo nyo yun. Di nga makross-examine ng kampo ni VP Sara, paano sila re-rebut? Kita-kita na lang kayo sa Senado, doon kayo ilalampaso ng defense team ni VP Sara. Doon ko makikita ang galing nitong si Bakulaw. Diyan kasi sa Injustice Committee, bida-bida yan Pero pagdating diyan sa impeachment court, doon ko makikita ang husay nitong si Bakulaw. Yung pagiging mahusay niyang abogada, doon niya na ilalabas. Di ba, Bacols? the respondent vice president never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. No, so basically it will be anchored on the committee report. Lahat ng nangyari sa Justice Committee will be reported to the plenary by way of a sponsorship speech. Yeah. Ito ang ating 400 maleta question para dito kay Bakulaw. Ito. What is your reaction to Senator Lacson saying the Senate might not be able to immediately convene as an impeachment court if majority of the senator would oppose the move? Naku! Ano ho yan? Pinag-initan yan, yung usapin na yan. Sa mga nakalipas na araw, di ba? Sinagot pa nga ni Defensor itong si Ping Lacson dyan sa mga punto de vista niya na yan. Ano magagawa natin? Kung meron naman pala mga punto itong si Senator Danto Marcoleta para i-oppose ay ang pagkukonvene na yan ng impeachment court kung sakaling makakuha ng sapat na boto itong sila Bakulaw bukas dyan sa plenaryo. Yan. Gusto ko yung tanong na yan. We've heard it from some of the senators from the Duterte bloc that they will be opposing the impeachment complaint, right? No? So that includes the move towards suspending or opposing the convening of the impeachment court, no? But of course, we are positive and hopeful, considering that
we follow the Constitution, the Supreme Court decision, and the rules of impeachment proceedings. No, we're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. I don't see any reason why they should stop the Senate from convening into an impeachment court. As a matter of fact, if I may add, and notwithstanding the number, 4 na, di ba? Petitions pending before the Supreme Court, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated, no rule was violated by the House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaints are concerned. No decision coming from the Supreme Meron na kayong violate yung pag sasagawa nyo ng mini trial. Una sa lahat, impeachment court lang. Tanging impeachment court lang ang pwedeng magsagawa ng trial, pero nagsagawa pa rin kayo. Kaya hindi pwede sabihin na wala pa kayong linabag. Meron na kayong linabag. Bakulaw. Court, it means that there's a constitutional duty to proceed. If there is no TRO, Makabakulaw naman kayo kay Jinky Luis. Hindi, ano lang yun, biro lang yun kayo naman. Hindi naman siseryosohin ni Bacols yan, di ba Bacols? O si Beauty na lang, anak ng toko Gagaling kayo sa Bacol, Beauty. O di Beauty na lang. Bira yung, para naman kayo mga bata, balat sibuyas. Si tatay, di ko nga kung ano-ano pinagtatawag sa akin, hindi napipikon Ano mas bakulaw Beauty, Beauty. and there is no Beauty ka na. directive to stop by Ganyan way of ka. an injunction. It only means that the constitutional duty to proceed must be observed. No? The only time that the Senate should stop is if the Supreme Court will be issuing either a TRO or an injunction. We haven't discussed that, no? Because we are indeed anticipating that they will convene, most especially because the Senate President already pronounced that forthwith they will convene the impeachment court, no? Plus the fact that we don't see any reason or Yan. any ground which they can raise in order to stop the convening of the impeachment Ay, court. teka. We- Hindi pa natin nabasa yung tanong dito kay Bakulaw. Ano yung susunod na tanong natin dito kay Bakulaw? Ito. If the Senate refused to convene, what would be your recourse? Naku, matindi ho yan. Ano kaya gagawin nitong sila Bakulaw kung saka hindi mag-convene na Senado? We haven't discussed that, no? Because we are indeed anticipating that they will convene, most especially because the Senate President already pronounced that forthwith they will convene the impeachment court, no? Plus the fact that we don't see any reason or any ground which they can raise in order to stop the convening of the impeachment court. We are focused more on preparing for the trial before the Senate. Yan. O, next question. Ito ang ating 50 maleta question para dito kay Bakulaw. Many lawmakers have said there are substantial numbers to get the Vice President impeached. Are you optimistic Duterte will be convicted? Naku, matindi yan To your question as to whether I am certain about the conviction, Yan. of course I am not. Yan talaga gusto ko tanong dito kay Bakulaw. Para kami nag-uusap. Yan yung maganda Kaya ako tumatambay dito sa YT channel na to Yung feel natin na parang tayo nag-i-interview dito sa mga ginagawa nila ng clip no? Oh. Because first and foremost, we have not seen the defense evidence. Oh, Remember, yun pala this yun. will be the first time that we will Correct, be correct. seeing the Tama defense naman. evidence. Oh, No? oo. And regardless of the fact that we have described the impeachment process as political Oh. process, Oo. syempre tumitingin pa rin ang mga senator judges to sa strength ng evidence. No? So notwithstanding that there is a political nature Okay. in the impeachment process, importante pa rin that there is sufficient evidence to support the conviction. Naku, akala ko pa kompleto na.
Akala ko bang talagang yung mga ilinatag na ebidensya talagang sisibak kay VP Sara. Pati ako, nadidiskumpyaduhan na ako dyan sa mga kalokohan nyo dyan sa Injustice Committee. Bakulaw ha, ayusin mo. If that is the stand or the acquittal, if that is the position. No? Yun na nga ho ba sinasabi natin? We cannot be certain on that because it's important for us to see the defense evidence. Ang tanong ko dito kay Bakulaw, anong mga kalokohan ginawa nyo dyan sa Injustice Committee? Di ba? Kung di rin pala kayo sigurado na makukonvict si VP, dapat hindi nyo ano ba talaga pakay nyo? Matanggal siya o siraan lang siya? Pagka natanggal siya, bonus na lang, ganon. Pero ang talagang ini-aim nyo, masiraan lang si VP Sara. Palakpakan mo natin. Yun lang. Anak ng toko, nag-abala pa kayo. Ginastos nyo pa ang pera ng sambahin ng Pilipino sa mga hearing nyo na yan. Langya ka Bakulaw ha. And we have not seen the defense evidence in the entire Bala ka proceeding. dyan. Ganyang Bakulaw na to. Akala ko pa naman meron tayong may itaas sa kanya. Dito tayo sa interview nitong si Ma'am Corina. Diyan sa memo. Dito kay Congressman Egay Erice. Pag mga usaping anti-political dynasty at impeachment ni VP Sara, magkakalatagan na ho tayo dito mga kababayan. Ito, panoorin ho natin. Before the Justice Committee because they did not avail of this opportunity. Tapos na pala. Dito na tayo kay Koing Egay. Yan. Ano ginagawa sa litrato para matakpan ang tiyan? Kailangan ko yan. Okay. Para pag-usapan ng mga isyong ito, makakasama natin ngayon sa memo ang parating walang preno. Oh, you like that? Caloocan City 2nd District Representative Egay Erice, welcome to the show. Yung aming pong co-anchor dito sa Billionario Channel, Kong Egay Erice. Good morning, sir. Hi, good morning, Corina Willard. Ayun. Bakit parang, ano ba to? Sa palagay po ba ninyo, sinasadyang kalimutan pag-usapan itong anti-dynasty bill? Ang sa akin, sa tingin ko, hindi na Hindi ito naman siguro. makakapasa. Kasi napakalayo ng version na ipinasa ng House at ng Senate. Yung sa Senate, yun ang mas makatotohanan. Pero yung sa House, ano ito hoax. Tingin ko, hindi naman talaga ito anti-political dynasty Ano siya? bill sapagkat kung maipapasa ito, pwedeng 10 miyembro ng pamilya sabay-sabay manungkulan. Yun yung... Hindi ba yun nga yung ayaw natin? Yun nga, ang ayaw natin. Actually, it will institutionalize political dynasties. Yung version na naipasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House of Representatives. Willard. Para saan pa, sir? Kaya nga, doon ako nagtataka. At ang pinakamasama nito, ito ay inilagay na priority legislation ng ating Pangulo. At ang author nitong hoax bill na ito ay mismong anak niya at si Speaker. Nako! Teka muna, so ano ang ginagawa ng minorya? Like, Laila De Lima, Chel Jokno, sigurado hindi sila... Nag-withdraw kami lahat. Kami, si Laila, ako, at marami pang iba na... Nag-withdraw si Saba. Ba't nag-withdraw si Saba? Anak ng toko. Pambihira naman. Dapat hindi mo pinag-withdraw si Saba. Ikaw naman, Congressman Egay. Si Saba lang hinihintay ko lagi dyan. Diyan sa House of Representatives. Pagka nagsasalita na yan si Saba, talagang ginaganahan tayo. Yan si Laila De Lima. Naku, yan lang hinihintay natin. Naku, ba't hindi There yan? are 22 authors of this bill, no? And there can only be one version? And there can only be one version, of course. Yung And ano lang- because they are the majority, then it goes without Yes, saying, it is yes. their version that... So, nag-withdraw kami dahil Yan. sa tingin ko, sa tagal ng laban ko dyan, I've been fighting political dynasties for 40 years. It predates the tagal na yan, Constitution in my city. It predicts Kung anak mo lang pala yung anti-political dynasty na yan, kung Egay, may apo ka na sa tuhod dyan. Di ba? Tagal na, 40 years. Pambira, baka 3 na apo mo sa tuhod niyan pagka nagkataon. baka naliligaw pa lang ito si Congressman Egay sa asawa niya, talagang pinalalaban niya na yung anti-political 40 years. Pambira no, Adam no? and Eve. Kaya nga, sabi mo, babalitaan wala kita, akong Elise. preno. Kaya wala akong preno kasi nagmamadali na ako dahil malapit nang
Malapit na ako matapos sa politika dahil I'm already But we need 65 you. years old. Batang-bata pa, sir. Oo, Turing Tolentino. 90 years old, ang sa Senado pa, no? Yes. Hindi ba? JPE. JPE, Intends to be 100 plus. plus years old. Oh, so, Baka hindi na ako tumagal kasi lagi na ako inaaway ng misis ko eh. gano'n ba? Akala ko parati kang inaaway ng mga kapwa mo congressman. So, kumusta? Kaya ko yung mga congressman, di ko kaya yung misis ko. Naku po, you're right. You're right. Pagka ganyan, ayaw Bolero. yung patakbuhin yung misis nyo, ibig sabihin sa politika or any member of your family. Wala. Ever since. Bolero mas si maganda Kong dahil Egay. yung mga anak ko mismo, Goals. hindi nila gusto. Hindi nila type. Okay. So, ano itong version na ito? 10 ay pwede pa ring tumakbo. Yes, Pero hindi pwedeng sa iisang distrito. Oh, of course. Pero pagka natuloy ito, pwedeng tumakbo sa isang pamilya, pwedeng isang presidente o kaya senador. Tapos isang governor, so 2 na, isang congressman, sa isang distrito. Kung 5 yung distrito ng probinsya, pwedeng 5 congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin. Tapos municipal mayor, kung 10 yung munisipyo, pwede, tigi-tigi isa. Naka. Ganon. Grabe Teka muna, naman yan. kung ako mayor, yung anak Malala. ko pwedeng konsehal, Malala. hindi pwedeng vice mayor. Hindi, within a political unit, hindi pwede. Okay? Pero within the province, mayor, kahit 10 probinsya, 10 magkakamag-anak na mayor, pwede. Sa Senado po, Pwede pa rin, isa. pwede lang. isa. Hindi na pwedeng magkapatid, mag-ina. Hindi na. Hindi na pwede. Minsan mag-asawa, hinahati yung distrito sa kama eh. Para baka takbo. Second, third district. What? Mag-asawa. Ang hatian ng distrito na sa kama. Hindi, magkaiba ng address. Okay. You Ah, sir, weren't kidding? Totoo ba yan? hindi naman. Pero Okay. merong ilang mag-asawa na tumatakbo kasi sabay kongresista eh. Alam mo naman, napaka-credible mo sa akin. Okay. Tapos sir, ibang usapan pa Corina, yung party list system din. Pati yun na dinodominate din ng mga political clans. Dahil Yes. sabi sa study ng PCIJ, more than half of the 64 party list representatives came or have Yes. come from political clans, sir, no? At yung mismong mga political clans, sila mismo, pag hindi na kasya yung position, sila na mismo yung nagpapatayan, nag-aaway. Totoo yan. Oo. Tama po. Sa La Union, ganyan. La Union. Oo, Di sa ba? La Union. Marami pa. Marami pa. Okay. So, Sila okay. So, kumbaga, wala na tayong pag-asa. Oo. Pag hindi ito pumasa sa Kongreso ngayon, ano po ang mangyayari sa susunod na Kongreso? Sa susunod ninyong ano? Well, I'm planning to file a mandamus before the Supreme Court. Kasi I was able to legislate a law that contains an anti-political dynasty provision, and this is the SK Reform Law. So pinag-iisipan ko mabuti na baka pwede na yung Supreme Court mismo, kasi ito naman mandate talaga ng Congress to na ipasa namin no? So, mandate ng Constitution. So, baka pwedeng ang gamitin na lang na parameters sa eleksyon natin sa 2028, yung provision ng SK Reform Law na hindi pwede ang magkakamag-anak na tumakbo. So, meron pa kayong gagawin? Yes. Okay. So, yan, palagay ninyo, ano yan? Ano yan? Well, basta lahat ng pwede kong magawa Yan. para labanan ang political dynasties, Yan. gagawin ko. Yan sinasabi ko. Yan si Egay Kung hindi Erice. pa rin makakapasa ito, Oh. sana yung laban na ito ay Yan. makapagpamulat sa mga mamamayan. Oo. Kung gusto niyo magbago ang sistema natin, kung gusto niyo magbago yung buhay niyo, huwag kayong boboto ng pare-parehong Raulo. apelido. Hindi. Duterte pwede, pero ibang apelido, hindi pwede. Sa lahat ng rules, kung Egay, laging merong exemption. Huwag kayong maboboto na magkakaapelido maliban Duterte. Di ba? Aquino, basura. Magagalit si Kong Egay nito. Di ba? Marcos, mga adik. Romualdez, magnanakaw. Di ba? Hindi pwede yan. Hindi pwede. Pero Duterte, approve. Di ba? 110%. Yan lang ang apelidong pwedeng balik-balikan. Diba? Kumbaga sa putahe, yan ang hindi nakakasawa. Diba? Yan, talagang kahit minamayat-maya mo yan, kahit inaaraw-araw mo yan, okay lang. Pero yung ibang mga apelido pagdating sa politika, puro basura.
Puro basura ho. Saka hindi talaga natin maasahan yung Congress to legislate against themselves. Yan. So that's why we still don't have the divorce law. Nako, Ayaw Diba? na lang. Ayaw mag-divorce. nila. ang dami naman law. Divorce talaga. Ayaw mo na ba kay Mar? Ma'am Corina, ayaw mo na ba kay tayo ba sang-ayon na siya divorce na yan? Hindi ko tayo sang-ayon dyan. Di ba? Hindi tayo sang-ayon sa divorce na yan. Ngayon, kung itong si Ma'am Corina ayaw na kay Maro, nasa kanya na yan. Hindi, baka marami lang siyang kaibigan na nagsasaper dahil walang pwede naman kasing death penalty sa mga kurakot. Bakit divorce law kagad? Ayaw nila, gusto nila yung Ang dami meron nilang lang silang asawa. mga number 2, number 3, number 4. Sideline. Yeah. Sideline. Si Kong Egay, ganyan. Natatawa si Kong Egay. Marami sa kasamahan mo doon. Hindi, si Kong Egay. Totoo. Napatawa lang si Sir. Ninoloko natin si Kong Egay, maya-maya sinampahan tayo ng kasong cyber libel. Joke lang yun. Ano natin yan si Kong Egay. Sa lahat ng dilawan at pinklawan, dyan ho tayo sa merong suporta, merong respeto sa mga opposition na yan. Di ba? Mga ano yan hindi ko kagaya yan ni Dilima. Ay, si Kong Egay. Alam niyo naman yan. Kong Egay, takbo kang Takbo ka, bahala ka. Ano gusto mong takbuhan? Takbo ka lang. Suportahan ka tayo. Hindi ko alam. Pero basta takbo lang ng takbo. Susunod, may blind item na kami dito ni Willard. Yeah. Okay, so if this is the version that you think might pass in the next Congress, yung version naman po sa Senado, what are the chances? And how different is Well, it? nakapasa na yun sa Senate. Actually, nihintay nila yung version ng House. Ang sa Senate kasi, only 2 will be allowed. 1 national and 1 local. So Yan. isang senador, for example, 1 senator, tapos 1 congressman. Hindi na Ay, pwedeng ganon. mayor, hindi na pwedeng governor, Ay, hindi na ganon. pwedeng presidente. So 2 lang talaga. Wow! Senador, Loko na. mayor, yun lang pwede. Ang layo, ano? Malayo. Layo. Tapos second degree consanguinity. Ibig sabihin, yung family, yung lolo, tatay, anak, apo, kapatid, asawa, hindi pwedeng tumakbo. Ay, ganun. Ng sabay. Ganun Okay. pala. Nag-compromise na ngayon Senado, hindi ba sir? Kasi dati, 3rd degree talaga yung sinusulong nila. Pati pinsan, supposedly, hindi na pwede. Pero yun, sa tingin ko, unenforceable, saka arbitrary. Kasi hindi mo na kontrolado yung pinsan mo. Okay. Saka baka yung COMELEC maging genealogical tribunal sa kakahanap ng mga magkamag-anak. Baka doon pa lang, Ay, meron magkaroon ng na app. May app na ngayon. Trace your family ancestry. Oo, tracing ancestry. Makikita mo hanggang sa pinakamalayong panig ng mundo. Nako. Yun ang isa. Totoo yun? Ma'am Corina, talagang Sa Akala ko gimmick lang yung up-up na yan. Kasi nung natuwa ako nga, di ko kilala yung kalu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 han ko. Tapos yung app malalaman niya. Nung ng Petrong Garapata, ang galing naman noon. Paano po kung meron pala akong lying kano. Tapos napatunayan ko yun. Talagang meron akong lying kano. Di kano ako. O kaya naman, paano kung meron tayong lying Espanyol? Naloko na. Espanyol pala si PH. Kung ganun katindi yung app na yun, kailangan mo nating malaman kung anong pangalan ng app na yan. Ma-download yung app na yan. Gusto nating makilala yung ating kanununuan, no? Malaking problema, magkakaroon ng maraming protesta. Saka ako, for example, I can influence my son, my daughter, my wife, my brothers and sisters, mga apo ko. Pero pagkapinsan ko, hindi ko kaya yan. Hindi na, Bakit? iba na. Kayo lang ba? Kayong pamilya nyo lang ang pwede, kayong pamilya namin hindi. May sarili naman kaming pamilya. Mahirap Correct. yun. Sa bagay, Mahirap tama yung sinasabi niya. Sir, hindi Mahirap mo makakontrol yun. yung Away pamilya na ho yun. Pagka ganun. Diba? Yung pinsan mo, iba na yun. Yung ano lang, nasa circle lang ng asawa, anak doon. Kunyari, party list na yung nanay, congressman na yung tatay, hindi naman pwede yun. Diba? Presidente na yung tatay, representative pa yung anak. Hindi na ho pwede yung kabalbalan na yun. pinsan mo. Parang si BBM. Kontrolado ba niya yung pinsan niya? Kontrolado ba niya Speaker ang Martin. anak niya? Kasi who will be allowed? Who will be allowed? For example, magpinsan. Oo. Sino yung i-allow ng COMELEC na tumakbo?
Right. Sayang din kasi sometimes, totoo din naman na isang buong pamilya, maganda ang serbisyo. Yes. Honest, nandyan lahat ng pangangailangan ng tao. These are more of an exception rather than the rule. Yes. Kasi- Well, that's also true. Kasi ang sistema mismo, nagsisimula okay yung isang head of the family o siguro isa, dalawa, okay. Pero darating yung pagkakataon na in order to perpetuate into power, gagamitin mo lahat including government funds, including kaya nga mapasok na yung goons, mapasok na yung takutan, Yan. mapasok na yung Corruption. intimidation, corruption, dahil pangatlo, pati yung mga mediocre member of the families, pati yung mga black sheep, dahil madaling manalo, mag-i-interest na rin. Yan. Dahil sa apelido. Dahil sa apelido. Tapos Okay. ibang usapan pa, Corina, kung yung connection naman ng mga political clans sa mga contractors or Naku, yan ang contractors na pwedeng Hindi, yun donors nga yung nila. part because kailangan mong manalo, kailangan mong ipanalo yung buong pamilya mo. So, kailangan mo ng malaking pondo. Kaya lahat ng pwedeng panggalingan, maiisip mo. Yun ang Ako, problema. kailangan din ng reforma tuloy sa campaign finance, no? Yes. What is your prediction? It can only get better. Yan. So I think yung limiting it to just 10 spread all over is still better than what we have today. Actually, dati, Pat dynasties, marami, 4, 5. Pagka pinasa namin to, magiging obese na yung mga dynasties. Bundat Ganun na, ba yun? tataba. Talaga? Mas may kasi nililegalize mo yung political dynasty. So, for example, But it can be amended again. Yes, pero tingin ko naman hindi makakapasa to kasi malayo yung version. Sa Bicameral Conference Committee ng Senate and House, tingin ko hindi magkakasundo. At tingin ko, constitutionally infirm, once na pinasa nila ito, kasi meron namang parameters na nakaset yung framers of the 1987 Constitution. Dapat it should provide equal opportunity and access to ordinary citizens. Pagkasampu, hindi na. It should prevent monopoly of political power. Pagkasampu, hindi na. So, tingin ko, unconstitutional yung ipapasa na yan. Kung ipapasa nila yan. Sir Egay, ano yung masasabi niyo sa nagsasabi na ipasa na natin to kasi better to pass a law than none at all? Well, ano lang to, palusot eh. Yun ang problema natin eh. Palusot lang to. It will be a travesty of the provision. Hindi, ano lang, yan, pwede palusot lang yan. Pero, kumbaga, yan ang isa sa mga gagamitin pampalubag-loob ng administrasyon. Di ba? Mahiya naman kayo. Sa SONA, meron siya sasabihin. O, yung anti-political dynasty, nasa lansa na natin. Di ba? Dahil yan sa aking pamumuno. Dahil yan sa aking political will. Ngayon pala, pagka kinalkal mo yung anti-political dynasty, anak na to ka, puro basura pa lang laman. Pambihira. Of Section 26, Article 2 of the Constitution. Kaya, Basura kung pala. papasan nila ito, I will question it sa yung constitutionality nito sa ating Korte Suprema. And the last question is, DDS ka na ba daw? Maruhas lang ako eh. alam mo siguro kung natuloy kung nanalo si Mar, siguro maunlad na yung Pilipinas ngayon. After 6 years ni Duterte, 4 years ni Marcos, ang Pilipinas from a rising economic tiger, ngayon, sick man of Asia ulit. 7.2 yung ating inflation. Yes. Kung nanalo si Mar Rojas noong 2016, baka ngayong mga panahon na to, wala ng Pilipinas. Ikaw talaga kung Egay, oo. O di naman kaya kung nanalo si, ang pangalan nun? Ito si Marro, yung mga ganyan. Diba? Yung si Marcos Jr. at yung si Marro, yung gumaganon, walang kaibahan yun. Wala silang pagkakaiba. Ano lang yan, kumbaga, magkamag-anak ang datingan, di ba? Walang pagbabago. Baka wala ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Di ba? Kung si Maro ang naging presidente noong 2016. Pasalamat tayo. Yung pagdating sa ekonomiya, anak ng toka, bago bumaba si Gloria, paakyat ang ekonomiya. Kumbaga, yung mga numero, sinalo lahat nitong si Panot. Ikaw talaga kung Egay. Yung problema yung okay lang magkabulahan siguro kung hindi natin naririnig. Pagka narinig natin, siyempre makakapagsalita at makakapagsalita naman tayo dyan. Yung bago bumaba si Gloria, magaganda ang numero. Ngayon, nung pumasok itong si Panot, sinalo niya yung mga numero na yon.
na ginawa nitong si Gloria. At yung pagganda ng ekonomiya noon, numero lang. Pero pagdating sa ekonomiya na ramdam ng mga ordinaryong Pilipino, hindi ho yun ang nangyari doon. Yung pagyabong ng ekonomiya, ang nakaramdam lang noon yung mga mayayamang mga oligarko. Sila yung pinaka nakinabang noong mga panahon na yon. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, siguro mababa yung inflation natin noon, mababa yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Siguro, di ba? Marami na nagkakasangkot-sangkot na factor. Hindi na ho natin pwedeng ikumpara yung mga panahon na yon at saka yung panahon na to. Panahon na yon, walang kaguluhan sa gitnang silangan and mahusay na ekonomista talaga yan si GMA. At ngayong mga panahon na to, bangagang presidente natin at meron pang kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Kaya hindi ko talaga natin pwedeng ikumpara na apples to apples, ika nga. Set growth. Ang first quarter GDP natin, 2.8%, the lowest. Tapos ang projection for 2026 is 4.1, yung nakaraan 2025, 4.4. At nakikita natin yung nangyayari sa ating bansa na sabi nila, Uni-Team, Duterte Marcos, Uni-Team, ngayon Uni-Away, Uni-Nakaw pa. So how will I be a Duterte supporter when I was the first one who spoke in Congress against war on drugs? At maraming mga collateral damage sa aking lungsod nung war on drugs. At nung panahon ng pakipaglabang ko niyan, yung mga nagpe-persecute kay Duterte ngayon, naku, sila yung rara boys ni Duterte noon. Balimbingan lang. Wow. Balimbingan lang. I think- At kaya nga sabi ko, manalo si Sara, makikita nyo kung sino yung maninindigan o sino yung makikipagsabwatan. Si Ega Irisi po, hindi makikipagsabwatan. Yan. Dahil meron kaming policy differences. Yan, at yan, irerespetuhin natin yan. Kung sakaling dumating ang punto na yon na talagang makakabalagbagan natin itong si Kong Ingres Manig, malugod ho natin tatanggapin yan at ating rerespetuhin yung kanyang mga pananaw, prinsipyo at paninindigan. Dahil yung consistency, yung tayo niya sa kanyang mga pinaniniwalaan, nandun, di kagaya nitong si Leila de Lima, hindi kagaya nitong si Trilling, hindi kagaya nitong sila Ralph Recto, mga basurang politiko. Okay? Kaya meron tayong respeto dyan sa mama na yan. Di ba? Meron prinsipyo at paninindigan. Kung ano man yan, malugod natin tatanggapin na malugod nating didepensahan ang administrasyon ni VP Sara sa 2028 kahit na itong si Congressman Egay Irisi pa ang ating makakabalagbagan. Wala ho tayong problema dyan. Masaya ho tayo dyan. Ika nga. Duterte. Una, yung war on drugs. Pangalawa, yung political dynasties. Ayun. Ngayon, sasabihin nanalo yung Duterte, sasabihin nila, okay, we will push through with the anti-political dynasty. We will, hindi namin implement yung war on drugs. O, di pwedeng magtulungan. Pero, ako, mananatili ako dun sa prinsipyo ko. Matanda na ako, 65 years old. This will be my last years in politics. So, gagawin ko tingin ko yung tama ako. Wala namang iba namang basehan ko, kundi yung konsensya ko, Correct. yung discernment ko, saka yung wisdom na binigay sa akin for 51 years of serving government. Ngayon lang yan sinagot yung tanong na yan. Ang haba rin na sagot ni Kong, ha? Kasi nga, first time yung sagutin yung tanong na yan. Nakumbinsi ako doon. Oo. At saka Pero- wala po akong kinalaman sa mga komento ni... Hindi, kasi dito naman, optics, politics tayo ngayon yan, because of the social media. Ang pinupunggok nila yung kaisipan ng mga mamamayan. O, pagka kumontra ka, DDS ka. Di ba? Yun yung, yun yung kanilang optics, politics. Hindi ho ganun yun. Hindi ganun yun. Kalokohan ho yun. Kalokohan ho yun. Yun ang nga problema eh. Tayo naman kahit na yung mga si Congressman Egay Irisi kung sang-ayon tayo sa mga argumento niya. Pero hindi ibig sabihin nakaalyado na natin siya. Ika nga may prinsipyo kung tama naman sinasabi bakit hindi natin pag-usapan yung mga sinasabi. Pero hindi ibig sabihin kaalyado sang-ayon na tayo kung ano man ang kanyang mga pinagsasabi. Di ba? Ganun lang naman ho kasimple yun. Pero automatic DDS kagad. Kunwari bumanat ako doon sa mga ibang pulisiya ng mga Duterte. Automatic dilawan. Hindi ho ganun. Gumagana ang mundo. Hindi
walang walang total package diyan, 'di ba? Sa gusto mo, meron kang hindi ako gaya kay Tatay Digong. Ayaw natin si Duque, 'di ba? Yung DOH secretary noon. Napahamak na administrasyon dito kay Duque pero hindi tinanggal ni Tatay Digong. Pero ayaw natin yun. Gusto natin mapalitan siya dahil marami tayong nakikita na sa tingin natin mas magagawa ang trabaho sa DOH noong mga panahon na yun. Simplify nila. Sinisimplify nila. Kaya ang masama, hindi nakakatulong ito sa political maturity ng mga mamamayan natin. At dahil dyan, political maturity, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayong magpapabudol. Ang lahat ng Pilipinas. Saludo dito kay Kong Egay.